Niresbaka ni Energy Regulatory Commission Chairman Rodolfo Albano ang mga mambabatas na nagdidiin sa ERC sa mahal na singil sa kuryente. Dumaan at inaprubahan daw nila ang mga ito dahil batay sa batas ang lahat ng sinisingil ng Meralco. Exclusive nagpapatrol Alvin El Chico. Diretso ng Cebu si ERC Chairman Rodolfo Albano mula sa pagbabakasyon sa Europa. Gusto pa sana muna niyang magpahinga bago sagutin ang mga batikos at issue. Unang tanong kay Albano, totoo bang magkasama sila sa Mediterranean Cruise ni Meralco Chairman Manolo Lopez? Kung sino man ang nagpalabas ng insinuation na yan ay baseless at unfounded. Walang katotohanan. Marso pa raw aprobado na ng Malacanang ang kanyang bakasyon. Hindi rin pinalagpas ni Albano ang batikos ng mga mambabatas na di umano'y pinayagan lang ng ERC lahat na mga ipinasa ng Meralco sa mga consumer. Mukhang nakalimutan ng itong mga legislators natin ang batas na pinasa nila. Kami ay implementing agency lang ng mga utos ng batas. Lahat itong pass-on ay nasa batas. Pati ang akusasyong may goods delivery ang ilang plantang nakakontrata sa Meralco, sinagot din ni Albano. Bago pa raw nabuo ang ERC, gumagana na ang take or pay provision ng kontrata. Ibig sabihin, kahit hindi ginamit ang kuryente, kailangan pa rin itong bayaran. Bago buksan ang bunganga nila, pag-aralan nila ang record. Kasi yung intergovernmental agency na that look into this contracts found nothing which says that it is contrary to law. I have nothing against senators and congressmen because I have been a congressman too. While they have the power of the purse, but they cannot tell us how to decide the case. 24 na taong naging politiko si Albano, kabilang na ang pagiging congressman bago na-appoint sa ERC kung saan mag-i-expire ang kanyang termino sa Hulyo. Dahil sa inis sa mga naglabas ng espekulasyon, naghamon si Albano. Ibibigay daw niya ng buong-buo ang kanyang retirement pay sa sinumang makapagpapatunay na ipinagkanulo niya ang interes ng publiko. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Hindi dadalo ang mga Lopez sa cabinet meeting na pangungunahan ni Pangulong Arroyo sa Panglao Bohol bukas. Paliwanag ni Meralco Chairman Manolo Lopez, hindi sila nakatanggap ng anumang personal na imbitasyon mula sa Pangulo tungkol sa pulong. Gayunman, dadalo sa pulong na iyon ang Pangulo ng Meralco na si Jesus Francisco. Ipinakita naman ni Justice Secretary Raul Gonzales ang kopya ng franchise ng Meralco na pinag-aaralan daw niya bilang paghahanda sa gagawing cabinet meeting bukas sa Panglao Bohol. Samantala, ay naman kay Oscar Lopez, patuloy pa rin daw ang panggigipit sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, wala raw silang balak sumuko. We are again under assault. The attacks have been vicious, both those who have come out openly and those that have come under the cover of anonymity. We survived the martial law dictatorship. We will survive this one too. Oras na para mag-Citizen Patrol. Umaapaw na baradong kanal sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Yan ang ulat reklamo ni Arturo Santos. 59 anyos siya ang ating Citizen Patrol. Laging barado ang kanal dito sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Halos nanigas na ang putik dito. At ang malala pa, karamihan sa basura dito ay plastic. Kaya konting ulan lang, apaw agad ang kanal. At ngayon pa iba-ibang panahon, madalas sa sumisingaw ang baho ng kanal. Pagka po lumalakas ang ulan, lahat po ng basura dito napupunta sa drainage. Kaya naman, oras na para mag-Citizen Patrol. Sa aking pagtungo sa munisipyo ng Cainta, inamin nilang problema nga ang mga baradong kanal sa aming bayan. Kaya naman, inalinis na agad nila ang aming kanal. Sa ating mga residente na tumulong din sa pamahalaan maglinis kapag kaganitong panahon sapagkat nakita ninyo yung basura ay puro plastic, no? Na naipon yan at yun din ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng tubig baha. Malaking tulong sa aming magkakabarangay ang may malinis na kanal. Mula rito sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal, ako si Arturo Santos, ang inyong Citizen Patrol.
Sa pagbabalik ng TV Patrol World, pagkakatalaga ni retired AFP Chief Hermogenes Esperon bilang peace advisor, kinuligsa. 95 anyos na lola na iligtas matapos matabunan ng 4 na araw sa lindol sa China. Baril ng mga pulis sa Amerika, kakabitan ng kamera. Bangka sa Puerto Rico, tinatatakbo ng mantika. Exclusive, Pinoy indie film na Service, malakas daw ang laban sa Cannes Film Festival. At bagong Wawawi co-host, kontrobersyal sa pagkalat ng topless na larawan. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.